6 years old na si Ava, ngunit malinaw na malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga taong lumipas. Isang nakalipas na masalimuot at nakakalungkot. Naroon pa rin sa kanyang isipan ang mga pangiinsulto, pangmamaliit at masasakit na mga salita na binitawan sa kanya dahil lamang sa kanyang hitsura. Hindi niya maiwasang mapaluha sa tuwing naaalala ang pagtrato sa kanya ng mga tao, na para bang may nakakahawa siyang sakit na iniwasan ng mga ito. Mabuti na lamang at nakatagpo siya ng mabubuti at tunay na mga kaibigan sa katauhan ni na Alisa at Sofia. Sila Sofia at Alisa ay magkababata at parehong sikat sa paaralan dahil sa taglay na maaamong mukha, katalinuhan at tangking talento. Noong una ay akala niya katulad lang ang mga ito sa iba na masusungit, mapangusga at masasama ang ugali na kadalasang nakikita niya sa may mga magagandang mukha, pero nagkamali siya. Dahil sa naging kabaliktaran iyon sa kanyang inaakala at napatunayan niya iyon sa isang pangyayari. Hey, here comes the ugly duckling. Oh, sorry. What I mean is the beast. Madiin na sabi ng isang babae na sinenyasan pa ang isa pang babae, halatang may gagawin na hindi kaaya-aya. Nakayukong naglalakad ang 15 taon na si Ava sa hallway. Katulad din ng dati, sa tuwing napapadaan siya ay naririnig niya ang mga maaanghang na salita tungkol sa kanyang itsura. Ouch! Daing niya nang madapa siya mula sa pagkakapatid. Tinawanan siya ng mga tao na naroon dahil sa naging ekspresyon ng kanyang mukha. Lumapit ang dalawang magagandang babaeng may kagagawa ng kanyang pagkakapatid. They're laughing evilly while intently looking at her helpless position on the floor. Sa paningin niya ay tila nagkaroon ng sungay ang mga malaanghel na mukha ng dalawa. Oops! Sabay takip sa bibig. Sorry, I thought I saw a walking rug eh. Wika ng isa na nangangalang Camille. Tumawa pa ng mas malakas si Alea. You're right nga sis eh. She's like a walking rug. A fatty, ugly 31. Tiningnan siya nito mula sa pagkakaupo sa sahig. Just look at that fats and that ugly oily face, full of pimples and with a thick glasses pa that look like from decades ago. Marahan ngunit madiin na sabi nito. Iniyuko na lang na Ava ang ulo dahil in any minute, iiyak na siya at ayaw niyang makita ng mga ito ang kanyang umiiyak na mukha dahil baka lalo lamang siyang insultuhin ng mga ito. Yeah, pinamiwangan pa siya ni Camille at inilapit ang mukha. Way disgusting. Ew, sabay na wika ng dalawa na nag-appear pa at nagtawanan. You don't belong in this school because you're so ugly. You know, you're just ruining the name of the school. Naputo lang sasabihin ni Alea nang may magsalita mula sa kanyang likod. If there's any ugly here, it's you two. Can you two please have at least some manners? Pagkarinig nila nun ay sabay silang napalingon sa bagong dumating. Sofia, sabay na wika ng dalawang babae. Oh, so it's the Jimenez siblings. I was wondering who are making a big fuss here, and turned out the two of you whom by any means are heartless and mannered beings. She posed and did a quoting sign. Bullying and saying harsh words. I should have known it's you two because both of you have bad stinky attitudes. Sita ni Sofia sa dalawa. Stay out of this soap. Naputol na naman ang sasabihin ni Alea nang dumating si Alisa, ang presidente ng student council. What's happening here, Ania? Well, this two here Al is bullying Miss Hernandez, sumbong ni Sofia dito. Ah, I see. You know Miss Camille and Miss Alea Jimenez that this school prohibits bullying, right? Do you want me to report these incidents to the guidance office, ha? Mahinahong sabi ni Alisa pero ang tono ay may halong pagbabanta. No please, Miss President. It will not happen again, we promise. Sabay na wika nila Alea at Camille at itinaas pa ang mga kanang kamay para mangako. Kung pwede nga itataas din nila ang kanilang mga paa para lang hindi ituloy ni Alisa ang banta, gagawin nila. Ayaw kasi nilang masuspende. Okay, madali akong kausap. Now go, before I change my mind. Pagbabanta na naman ni Alisa.
Mabilis namang kumilos ang dalawa. Mabilis pa sa kidlat na nilinis ang mga ito ang lugar, pero bago tuluyang umalis ay humingi muna ang mga ito ng sorry kay Eva. "Are you okay, Miss Hernandez?" Nag-aalalang tanong nila Sofia at Alisa habang inalalayan siyang tumayo. "Yes, I'm okay." Napatigil siya sa pagtayo nang kumirot ang kanyang paa. Mukhang na-sprain yata na mapatid siya. Napaupo siya ulit sa sahig dahil sa sobrang sakit ng kanyang paa. Naalarma naman sina Sofia at Alisa, kaya tinulungan siya ng mga ito na pumunta sa school infirmary. Simula na makilala niya sina Sofia at Alisa ay nagbago na ang buhay niya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging kaibigan niya ang dalawa at naging sobrang malapit sa isa't isa hanggang naging mag-best friends na ang turingan nila. Tuwing naaalala niya yon ay hindi niya may iwasang ngumiti dahil hindi lamang puro sakit ang naranasan niya noon at salamat iyon sa dalawang mabubuting kaibigan. Ang mga panahon na pinagsamahan nilang tatlo ay isa sa mga iniingatan niyang mga mahalagang alaala. Napabuntong hininga siya nang maalala ang mga kaibigan. Namimiss niya na ang mga ito. Ilang taon na din kasi siyang hindi nakakauwi sa Pilipinas dahil naging busy siya sa Europa kung saan siya nagtapos ng kolehiyo at dito na rin nagtatrabaho. Ngayon, isa na siya sa mga sikat na patissier sa buong mundo. May naitayo na rin siyang eskwelahan para sa mga taong gustong maging pastry chef katulad niya. Naputol na ang kaniyang pagbabalik tanaw sa nakaraan nang marinig niya ang kaniyang cellphone na tumutunog. Speaking of the devil, Angel, naibulalas niya nang makita sa screen ang pangalan ni Sofia at sigurado siyang tatawag din mamaya si Alisa. "Hello? Hello dude, it's me, Rex." Napasimangot ang binata at napangunot ng noo. "What does this man want now?" Reklamong anas niya sa sarili. "Napatawag ka yata, Rex. Is there any problem? Love problem perhaps?" Walang gana niyang tanong. There would only two possible things why Rex would call him. It is either about work or is it about Sofia, Rex's girlfriend, whom he courted since high school. At alam niya kung bakit ito tumawag at iyon ay ang huli. Ilang sandali pa at narinig niya ang pagtawa ng kaibigan sa kabilang linya. "Sira, it's not about Sofia. Okay na kami. Grabe, I have done so many things that I thought I wouldn't ever do just to please her. I dare to, and thank God I received her forgiveness at last. Ang hirap talaga paamuhin ng isang yun, but my sacrifices were all worth it. Well, back to real reason why I called up. I just wanted to remind you about our school reunion this coming Saturday." Marahas siyang napabuntong hininga. "Rex, I have told you a lot of times I can't come. I'm a busy man. You know that, and I still need to finish all these paperworks." Angal niya. Yeah, I know. But I've also told you a lot of times that you must come. Don't you dare refuse me, man. Just set that works of yours aside, okay?" Ang kulit talaga ng kumag. Muli ay bulong niya sa sarili. But, bago pa siya makapalag ulit, ay inunahan na siya ng kaibigan. "For Pete's sake, Stephen, you can work on that paperwork some other time. This reunion is just for one night. Makakapaghintay ang trabaho mo. Total naman, you're the boss. Also, everyone is expecting for the appearance of the former basketball captain. So, okay, I'll come. So stop nagging already." Pagsuko niya dahil kung pagpipilitan pa rin niya ang hindi pagdalo sa reunion ay tiyak na hindi siya tatantanan ni Rex. Kukulitin at kukulitin siya nito hanggang sa pumayag siya sa gusto nito. "I'll mark your words, Stephen. Bye, gotta go now. I still need to fetch Sofia dahil baka iba ang sumundo nun." May halong inis ang huling katagang sinabi nito. "Make sure you'll come on this Saturday or else you'll miss something important." At pagkasabi nun ay pinutol na nito ang linya. Naguguluhan siya sa huling katagang sinabi ng kaibigan. "You'll miss something important." Ano kaya yun? Ay, ewan, ang lalaking yun talaga. He heaved a sigh and shrugged bago muling itinuon ang atensyon sa tinatapos ng mga papeles sa kanyang mesa.